Breaking news ngayon mga kababayan, tinailan na ng panibagong kaso ni dating Senador Antonio Trillanes, yung mga Duterte, damay pati yung asawa ni Inday, pati si Faildon po na dating kasama noon sa mutiny sa Ocud, Makati ni Trillanes. Ayan po mga kababayan ang balita ngayon. Matindi po yung mga dokumentos, napakakapal, ganon kakapal ang dokumento. Yan po si Trillanes sa interview ng mainstream media. Sabi dyan, look, former Senator Antonio Trillanes IV is here at DOJ to file drug smuggling and graft and corruption charges versus Davao Congressman Paulo Duterte, lawyer Manasseh Reyes Carpio, husband of VP Sara Duterte, and several others in relation to the 6.4 billion pesos Shabu fiasco in 2017. Matindi, mga kababayan. Ito pa yung balita ngayon. PNP denies casing VP Duterte's residence. No truth to this. So, nag-deny na po yung ating PNP na tinitiktikan po yung bahay ni Inday. Yan ang naging akusasyon po ni Inday. After na i-recall mga kababayan ng PNP yung 75 security personnel na naka-assign kay Inday, political harassment niya. At isa pa, sabi ni Inday, may threat kasi niya sa aking buhay, pati sa kanyang pamilya daw. Kasi yung bahay niya daw, mga kababayan, tinitiktika ng PNP. Sabi ko nga po, the more na na dapat i-relinquish niya na lahat yung kanyang security galing sa PNP, pati na po sa Presidential Security Group, kasi ina-accuse ng mga supporters niya na ang nasa likod po nito na political harassment, yung ating Pangulong Bongbong mismo. So, ba't pa nagagalit si Inday na ni-recall yung PNP security niya? Iwala naman siyang tiwala pala sa PNP kasi ina-accuse niya na tinitiktikan yung bahay niya. Di ba? So ito siya mga kababayan, yung pag-file ni Trillanes ng kaso kay Pulong kasama yung asawa ni Inday, si Atty. Carpio, tapos damay pati si Faildon, yung dating commissioner ng Bureau of Customs, and several others for allegedly being involved sa 6.4 billion pesos na shipment po ng shabu na nakumpiska po noong 2017. So sabi rito sa balita ng Inquirer, kasama sa sinampaan po ng reklamo ng kaso, our former presidential advisor on indigenous people's concerns na si Allen Capuyan, Davao City Councilor Small Abiliera, Charlie Tan, and 4 others. Lahat po mga taga Davao. Ang kaso po ay nag-ugat from a May 2017 incident kung saan yung 2.2 kilograms ng shabu worth 6.4 billion pesos daw were imported from China using the Bureau of Customs Express Lane. Matindi po. The Senate Blue Ribbon Committee conducted a series of public hearings which revealed that the contraband was given a green lane, a passage to slip through customs alert system, and did not undergo physical inspection or document verification. So sabi ni Trillanes, this morning I filed a case against Pulong Duterte and other members of the Davao Group Smuggling Syndicate. Madaling sabi, tinuturo ni Trillanes na ang nasa likod mismo nitong mga smuggling, itong matinding smuggling po, ito nga po mga pinailan niyang personalities ng kaso na ang tawag niya Davao Group Smuggling Syndicate. So sabi ni Trillanes, resulta niya ito ng Senate investigation na ginawa noong 2017 pa, kung saan niya na-identify namin si Pulong, si Charlie Tan, and Mans Carpio,
as mastermind. Sila niya yung mga utak nito ng 6.4 billion shabu shipment that was allowed to slip through customs in collaboration niya with its commissioner na si Nick Faldon and former presidential advisor Allen Capuyan, who was known as the Big Brother. Sa inyo yung full story ng balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mix fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Matindi po, napakaseryoso po itong kaso na final ni Trillanes ngayon. So sabi niya rito sa balita, published by Philippine Daily Inquirer, the conspiracy niya, yung sabuatan to import the subject shipment from China to the Philippines necessitated the crucial intervention of the powerful insiders, the corrupt customs leadership, and more importantly, the very powerful protectors who use their influence to consummate this unlawful crime or importation of billions of pesos worth of dangerous drugs into the country. Trillanes claimed the 10 respondents niya violated Section 4 concerning Section 26A ng Republic Act number 9165. Also known as the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, as amended by Republic Act number 10640 at sa kanya nitong Republic Act 3019, otherwise known as the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Dito anya natin makikita na yung war on drugs ng Duterte is fake. Thousands of suspected drug addicts anya were killed. But it turns out, they were the protectors anya and partners of big-time drug lords. They just eliminated the competition in the illegal drug trade. Sabi po ni Trillanes sa kanyang statement sa mainstream media. Ngayon, nagtry na rin po yung Inquirer na kunan ng statement yung side ni Inday. Pero I think si Inday until today nasa Germany pa yata.
Wala pa po nga sagot as of this posting, sabi po ng Philippine Daily Inquirer. So yun ang matinding balita ngayon po, breaking news. And sigurado ito yung mga banner stories ngayon at saka bukas. So hintayin na lang po natin yung mga developments po ng kasong ito. Meantime, no comment muna tayo. Di ba? Ngayon, sabi ko sa inyo, may statement na po yung PNP tungkol sa akusasyon ni Inday na kinikasing siya ng kapulisan, tinitiktikan yung bahay niya. So sabi po ni Police Colonel Jane Fajardo, spokesperson ng PNP, wala niyang katotohanan itong sinasabi ng Vice Presidente, no truth. Ang ibig sabihin, kung nagsalita ng hindi totoo si Inday, di si Inday sinungaling. Parang sinabi na rin, mga kababayan ni Colonel Fajardo, sinungaling yan si Inday. Di ba? Sabagay, yung tatay niya nga po, nang i-announce ni Inday na kakandidato daw sabay-sabay yung tatay niya, si Pulong tapos si Baste, sa pagkasenador, sabi ni Digong mismo, naniwala man na niya kayo dyan kay Inday. Ida-jamming ka lang niya ng todo. Sabi ni mismo yung tatay po, maniwala kayo dyan. Dina-jamming lang niya kayo niyan. Anong gagawin namin na niya sa Senado? O ngayon, kung yung tatay po ay nagsabi na sinungaling yung anak niya, na tulad niya, paiba-iba yung statement, ganon din po ang sabi ng PNP. Kaya lang yung pagkasabi ng PNP ni Colonel Fajardo po, medyo suwabe. There is no truth anya sa sinabi ni BP Inday na kinikasing siya. Madaling sabi, tinitiktikan ng kapulisan. Yan po, no truth to this. Sinungaling eh. In a social media post, Duterte claimed that PNP operatives attempted to case or loiter with no apparent lawful purpose around her residence and also tried to find the place she was renting. Sabi ng PNP, walang katotohanan na niyan, sabi ni Fajardo. Ngayon, tinanong siya ng mga reporters kung ano yung reaksyon niya ni General Marbil sa naging open letter ni Inday na pinost niya sa kanyang social media account. Yung inaakusa ng political harassment, yung PNP, after na i-recall po yung PNP personnel na naka-assign sa kanya, sa kanyang security. Sabi po ni Fajardo, she is not at liberty to disclose Marbil's reaction, adding that the PNP top official is currently focused on his duties despite the political noise. Whatever issues niya, our Vice President wrote in a letter, is better to address them silently. But the PNP is open to any dialogue to address any issue, including this concern. Napaka-professional po yung ating kapulisan. Hindi po mapatol sa mga childish tantrums. Tama pa? Yan man lang po yung mga napaka-iinit na balita ngayon. No comment na muna tayo. Diba? Alam na ninyo. Kayo na muna. Kayo na rin yung mag-comment. Ano yung masasabi po ninyo? Post your comments po. Ayos? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.